Nagbubukas ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Nathan na nagising sa gitna ng kalsada. Nakita niya ang durog na kotse niya sa malapit at napagtanto niyang naaksidente siya. Nakapagtataka, mukhang maayos na siya at walang makikitang mga sugat sa kanya. Maya-maya, napansin niya ang isa pang lalaki na nagngangalang Daniel sa malapit. Nakamotorsiklo si Daniel nang mabangga niya ang kotse ni Nathan at nahulog sa bangin. Gayunpaman, wala rin siyang anumang galos sa katawan na ikinagulat nilang dalawa. Sinubukan nilang alalahanin kung paano sila nalaglag sa kanilang mga sasakyan ngunit wala silang maalala. Iniisip ni Daniel na maaaring patay na sila at ito na ang kabilang buhay. Gayunpaman, tumanggi si Nathan na maniwala dito at hiniling sa kanya na ihinto ang pagsasalita ng walang kwenta. Pagkatapos ay umalis siya upang suriin ang kotse, naganap na nakabaligtad. Habang sumisilip siya sa loob, napansin niya ang kanyang patay na katawan na nagdulot sa kanya ng labis na pagkabigla. Ang parehong lalaki ay nagsimulang matakot at napagtanto na sila ay talagang patay na. Sinabi ni Daniel na binalaan siya ng kanyang asawa tungkol sa motorsiklo, ngunit hindi siya nakinig. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa kanya at sinabing mamimiss niya ito. Samantala, tumanggi pa rin si Nathan na tanggapin ang kanyang kamatayan, sinabing siya ay napakabata pa para mamatay. Inihayag niya na kamakailan lamang ay nakakuha siya ng promosyon at namumuhay ng magandang buhay. Nagtataka si Daniel kung bakit hindi binanggit ni Nathan ang kanyang asawa, ngunit iniiwasan ng huli ang tanong. Maya-maya, isang kotse ang huminto sa harap nila at si Nathan ay nakaramdam ng pag-asa. Sinabi niya na kung dadalhin sila sa ospital, maaari pa rin silang mabuhay. Bumaba ang isang lalaki sa kotse at sinubukan ni Nathan ang lahat para makausap siya. Gayunpaman, parehong hindi napapansin ang mga lalaki na nagpapakita na hindi sila nakikita ng mga karaniwang tao. Ang random na lalaki ay kumuha lang ng pera sa wallet ni Nathan at nagmaneho palayo na ikinagulat ng dalawa. Habang pinag-iisipan nila ang susunod na gagawin, inamin ni Nathan na pinatay niya ang kanyang asawa. Ngunit sumusumpa siya sa Diyos na ito ang nararapat. Sa sandaling iyon, nagsimulang marinig ni Daniel ang malambing na musika na hindi naririnig ni Nathan. Lumitaw ang isang puting pinto at biglang natakpan ng nyebe ang buong lugar. Habang maingat silang naglalakad patungo sa puting pinto, may lumabas na pula sa malapit. Narinig ni Nathan ang kakilakilabot na sigaw na nagmumula sa pulang pinto na hindi naririnig ni Daniel. Nang makita ito, napagpasyahan ng dalawa na ang puting pinto ay ang pintuan sa langit habang ang pula ay dapat humantong sa impyerno. Nangangahulugan ito na si Nathan ay mapupunta sa impyerno dahil sa pagpatay sa kanyang asawa. Binibigyang katwiran niya ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay may malubhang sakit at nais na mamatay. Inamin ni Daniel na wala siyang karapatan na husgahan siya at gusto lamang niyang dumaan sa puting pintuan patungo sa langit. Bigla siyang itinulak ni Nathan sa isang tabi at sinubukang pumasok sa puting pinto mag-isa, ngunit walang nangyari. Nang makita ito, sinabi ni Daniel na kung gusto niyang pumunta sa langit, dapat siyang kumilos ng mas mabuti. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Nathan kay Daniel dahil sa aksidente, nasagasaan niya ang kanyang motorsiklo. Tumugon si Daniel na ayos lang dahil naabala rin siya ng isang batang babae na naglalaro sa kalsada. Nagyakapan ang dalawang lalaki at nagpaalam. Sinubukan ni Daniel na tumawid sa puting pinto, ngunit walang nangyari. Sinubukan niya ng maraming beses ngunit hindi nagtagumpay at sa lalong madaling panahon ay nagsimula siyang makarinig ng sumisigaw na tunog. Noon lang, may lumapit sa kanila na batang babae at nagtanong kung nakita na ba nila ang kanyang ina. Ito pala ang babaeng nakita ni Daniel kanina at pumanaw na rin siya. Ibinunyag niya na nabangga siya ng isang motorsiklo at hindi na niya maalala ang nangyari pagkatapos noon. Nang marinig ito, nagsimulang magpanik si Daniel at sinabing aksidente ito dahil medyo lasing siya. Ngunit iginiit ni Nathan na ito ay pagpatay dahil ang kanyang kapabayaan ay tumapos sa buhay ng isang inosenteng bata. Kasunod nito, sinubukan ng mga lalaki na gabayan ang batang babae patungo sa puting pinto, umaasang sabay silang makapasok. Ngunit tumanggi siyang sundan ng mga kakaibang lalaki at nagsimulang sumigaw. Sa huli, kinaladkad siya ni Daniel at itinapon sa loob ng puting pinto kung saan siya ay naglaho kaagad. Nangangahulugan nito na siya ay tinanggap sa langit, samantalang sila ay hindi. Nang walang ibang pagpipilian, nagpa siya ang dalawa na tanggapin ang kanilang kapalaran at pumasok sa pulang pinto. Si Daniel ang unang pumunta at agad siyang naglaho. Nang si Nathan na ang papasok, nagsimula na naman siyang mag-justify sa sarili na sinasabing nanlumo ang kanyang asawa. Ngunit habang patuloy siya sa pagdadaldal, biglang lumitaw ang isang napakalaking halimaw na handang atakihin siya.
Nagulat siya dito at sa huli ay tumawid siya sa pulang pinto at nakarating sa impyerno. Sa kanyang pagdating, hindi mahanap ni Nathan si Daniel kahit saan, ngunit nakita niya ang maraming pinahihirapang kaluluwa na nakahiga sa lupa na walang malay. Pagkatapos ay nakatagpo siya ng isang maliit na batang babae na nagngangalang Gian at nang hawakan niya ang kamay nito, nagsimula siyang makakita ng mga pangitain ng kanyang dating buhay. Sa isang flashback, makikita natin si Gian sa kanyang silid na nasa isang malaking mansyon. Nahihirapan siyang matulog dahil nag-aaway ang mga magulang niya sa kabilang kwarto. Gustong tulungan ni nanay si Gian, ngunit natatakot si tatay sa kanya para sa ilang kadahilanan. Napagod na sa pagtatalo ng kanyang mga magulang, nagpatugtog siya ng musika sa kanyang silid upang hindi marinig ang pagtatalo nila. Sa susunod na eksena, may session si Gian kasama ang kanyang therapist. Ibinunyag niya na naghihiwa siya ng mga biskwit sa maliliit na piraso para pakainin ang mga ibon. Ngunit nang lapitan siya ng inang ibon, nagalit ito at pinatay silang lahat. Inamin din ni Gian na natutuwa siyang sundutin ng panulat ang kanyang kapatid dahil ayaw niya sa kanya. Pagkatapos ay lantaran na binanggit ni Gian na minsan ay sinubukan niyang saktan ang kanyang mga magulang. Nang tanungin ng therapist kung ano ang ginawa niya sa kanyang kapatid, nananatiling tahimik ang batang babae. Lumipat ang eksena sa mansyon nang magising si Gian at humingi ng almusal sa hapagkainan. Gayunpaman, walang pumupunta upang pagsilbihan siya, nakakaiba sa kanyang nakita. Pagkatapos ay pumasok siya sa sala at napansin ang mga bangkay ng kanyang mga magulang sa lupa. Pero mukhang hindi natakot si Gian at casual niyang hinalikan ang kanyang ina. Pagkaraan ng ilang oras, gumawa siya ng ilang sandwich at pumunta sa kanyang basement. Nakipagkita siya sa isang nakakatakot at kakaiba ang itsura na lalaki na tinawag niyang Tony the Monster. Habang pinapakain siya ni Gian, ibinunyag niya na patay na ang kanyang mga magulang kaya maaari na siyang manirahan kasama niya sa itaas. Sa sumunod na eksena, dumating si Tony sa itaas at tuwang-tuwa nang makita ang sikat ng araw sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Pagkatapos ay nagpalit siya ng malinis na damit at pumasok sa sala kung saan nakahiga pa rin ang katawan ng mga magulang niya. Humingi ng tulong si Gian sa paglipat sa kanila na malugod niyang sinang-ayunan. Ngunit hindi nagtagal ay pinigilan niya ito at sinabing may sorpresa muna siya para sa kanila. Nang maglaon, makikita natin si Gian na gumaganap sa entablado kasama ang kanyang namatay na mga magulang sa madla. Inanunsyo niya na nagising siya ngayong umaga upang matuklasan silang patay sa sahig. Pagkatapos ay ipinatawag niya si Tony sa entablado at ipinahayag na siya ang pumatay sa kanila at parurusahan siya. Ang deformed na lalaki ay nagsasabing siya ay inosente dahil siya ay nakakulong sa basement. Ngunit nakikipaglaro pa rin siya sa kanya at nagkukunwaring bibitayin sa pamamagitan ng pagbibigti. Pagkatapos, dinala ni Tony ang bangkay ng ina at inilagay ito sa ilalim ng kama ni Gian ayon sa kanyang mga tagubilin. Pagkatapos ay tumingin siya sa salamin at sinabi kung gaano siya kaakit-akit at ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay naiinggit sa kanya. Sinusubukan din ni Tony na makita ang sarili sa salamin, ngunit hindi niya magawa. Ibig sabihin, hindi siya totoong nabubuhay at imahinasyon lang siya ni Gian. Sa hapon, pumunta ang dalawa sa dining room at nagsimulang kumain muli ng sandwich. Nag-uusap din sila tungkol sa kanilang mga libangan at interes. Maya-maya, may dumating na delivery man sa kanilang pintuan. May dala siyang pakete at kailangan niya ng lagda ng isang nasa hustong gulang upang may hatid ito. Dahil napakabata pa ni Gian para pirmahan ito, ilang beses niyang tinawagan si Tony. Ngunit hindi siya sumasagot, kaya umalis ang delivery man, babalik na lang daw siya sa ibang araw. Kasunod nito, pumunta si Gian sa hapagkainan ngunit napagtanto niyang wala na si Tony. Siya ay desperadong naghahanap sa bahay para sa kanya ngunit hindi niya makita ito kahit saan. Sa kalaunan, natuklasan niyang kinakain niya ang katawan ng kanyang ama sa sala. Ayaw ni Tony na nakikita siyang ganito, kaya sinigawan niya itong isara ang pinto. Sa gabi, nilapitan ni Gian ang kanyang nakababatang kapatid na babae, na si Claire, na nakatuon sa pagguhit. Ang huli ay nagtanong tungkol sa kanilang ina, ngunit si Gian ay casual na isiniwalat na pinatay ni Tony ang kanilang mga magulang. Ipinaliwanag pa niya na nagugutom na naman si Tony at gusto siyang kainin. Natakot si Claire nang marinig ito, ngunit tiniyak ni Gian sa kanya na hindi ito masakit at dinala siya sa kusina. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa oven na sinasabing malapit na itong matapos. Ilang sandali pa, nagsimulang sumigaw si Claire sa matinding paghihirap habang si Gian ay umalis sa kusina, masayang kumakanta ng isang kanta. Bumalik ang eksena sa impyerno kung saan nanginginig si Nathan sa kanyang nasaksihan.
Makalipas ang ilang sandali, nakatagpo siya ng isang teenager na babae kasama ang kanyang ina at hinawakan sila. Pagkatapos ay nagpapatuloy siya upang makita ang mga pangitain kung ano ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Sa isang flashback, makikita natin ang ina, na si Julia, na mukhang nababalisa habang naghahanda ng tsaa sa kusina. Tinawag niya ang kanyang anak na si Chloe, sinabing mahuhuli na sila sa paaralan. Pero kahit ilang beses na niya itong tinatawag, hindi sumasagot ang babae. Pagkatapos ay pumunta si Julia sa silid ni Chloe at natagpuan lamang siyang patay sa bathtub. Nagpadala ito sa kanyang pagkataranta at agad niyang inilabas ang kanyang bangkay mula sa tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Julia ang katawan ni Chloe sa mesa sa kusina at ipinagpatuloy ang paghahain ng kanyang almusal. Itinanggi niya na patay na ang kanyang anak at patuloy na nagsasalita na parang normal ang lahat. Pagkatapos ay makikita natin ang isang flashback noong nakaraang umaga habang pinapagalitan ni Julia si Chloe dahil mahuhuli na siya sa paaralan. Nang maglaon, habang nag-aalmusal, naalala ni Chloe ang mga maton na nagpapahirap sa kanya sa klase. Sinabi niya sa kanyang ina na sawang-sawa na siya at ayaw na niyang pumasok sa paaralan. Gayunpaman, sinabi ni Julia na kailangan lang niya ng ilang oras upang mag-adjust sa bagong kapaligiran sa paaralan. Nagbago ang eksena pagkatapos ng kamatayan ni Chloe, kung saan nahulog ang kanyang katawan mula sa isang upuan at nagsimulang dilaan ng pusa ang kanyang dugo. Nang makita ito, mabilis na namagitan si Julia at tinakat ang pusa. Nagdala siya ng wheelchair para kay Chloe at ipinaliwanag na magbabakasyon sila ngayon. Habang nasa kanyang mental breakdown, inayos niya ang kanilang mga gamit at tiniyak sa namatay na si Chloe na hindi na niya kailangang pumasok sa paaralan. Nangako siyang tuturuan na lang niya siya mula ngayon at sinabing magiging okay ang lahat. Kasunod nito, binuksan ni Julia ang pintuan sa harapan upang umalis ngunit biglang nakakita ng isang harang na ikinatakot niya. Pagkatapos, makikita natin ang isa pang flashback ni Chloe na binubuli sa school. Siya ay nagtatago sa isang stall ng banyo habang pinipilit siya ng mga bully na babae na buksan ang pinto. Nang sa wakas ay lumabas siya, sinimulan nila siyang kotsain dahil sa pagiging mayaman at kumikilos na parang isang prinsesa. Pinipilit nila siyang lumuhad sa harap nila at inutusan pang dilaan pa ang kanilang mga sapatos. Ang masaklap pa, ni-record nila ang lahat at nagpasya silang ibahagi ito sa social media. Bumalik ang eksena sa bahay, kung saan binuksan ni Julia ang pinto upang makita ang isang kapitbahay na nakatayo sa harap niya. Litong-lito siya dahil may nakaharang na pader dito, ilang segundo lang ang nakalipas. Ang kapitbahay ay labis na nag-aalala kay Chloe at hinihiling na makita siya. Ngunit iginiit ni Julia na maayos ang lahat at aalis sila para sa isang paglalakbay. Dahil sa kanyang kakaibang pag-uugali, tuluyang pumasok ang kapitbahay at natuklasan ang bangkay ni Chloe sa upuan. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Julia na nagmamaneho ng kanyang sasakyan kasama ang walang buhay na katawan ni Chloe sa passenger seat. Sinabi niya sa kanyang anak na noong ipinanganak siya, hindi niya inaasahan na mabubuhay siya ng higit sa isang araw dahil siya ay may matinding sakit. Gayunpaman, kalaunan ay nagawa ito ni Chloe dahil sa kanyang malakas na paghahangad. Nangako si Julia sa kanyang sarili na ibibigay niya sa kanyang anak ang pinakamagandang buhay. Pero ngayong nabigo na siya, wala nang saysay na mabuhay pa. Sa wakas ay tinanggap ni Julia ang pagkamatay ni Chloe at sinadyang ibangga ang kanyang sasakyan sa isang puno. Makalipas ang ilang sandali, nagising siya na may maraming pulis sa paligid niya. Sinusubukan nilang tulungan siya, ngunit itinutulak niya sila. Iginiit ni Julia na hindi siya mabubuhay nang wala ang kanyang anak at patuloy na sumisigaw. Gayunpaman, ang mga galit na pulis sa kalaunan ay nagawang hilahin siya palabas. Bumalik sa impyerno, si Nathan ay labis na nabalisa nang makita ang pangitain, kaya tinakpan niya ang katawan ng dalawang babae. Pagkatapos ay nahiga siya sa lupa, matyagang naghihintay sa kanyang pagkamatay. Ngunit ilang sandali pa, lumitaw ang isang dyablo at nagpahayag na siya ang gagabay sa kanyang kaparusahan. Sinimulan na naman ni Nathan na bigyang katwiran ang nangyari sa kanyang asawa. Ipinaliwanag niya na siya ay may matinding sakit at nagmakaawa sa kanya na wakasan ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi pinapansin ng dyablo ang kanyang mga salita at inutusan siyang magpatuloy sa paggalaw. Ipinaalam niya kay Nathan na ang kanyang unang parusa ay semi-isolation na magpapahintulot sa kanyang kaluluwa na makalimutan ang kanyang mga alaala at maging dalisay na espiritu. Pagkatapos ay pumasok si Nathan sa isang silid kung saan higit pang mga bangkay ang nakahiga sa sahig. Ipinaliwanag ng dyablo na kailangan niyang manatili dito sa loob ng 4,000 years, pagkatapos nito ay haharapin niya ang panibagong parusa. Sinubukan ni Nathan na magprotesta, ngunit ang dyablo ay biglang naglaho.
Hindi nagtagal, isang deformed na nilalang na nagngangalang Billy ang lumabas sa sulok ng silid at tinanong si Nathan kung siya ang kanyang bagong laruan. Itinanggi ito ng huli at nakikiusap na huwag siyang saktan. Gayunpaman, tuwang-tuwang sumugod si Billy at nagpatuloy sa paghampas sa kanyang ulo. Siya ay patuloy na binubugbog si Nathan nang labis na ang kanyang kaluluwa ay tuluyang nawasak. Ilang sandali pa, pumasok ang Diablo sa silid at pinagalitan si Billy, sinabing marami na silang nawawalang kaluluwa dahil sa kanya. Ayon sa mga tuntunin ng impyerno, kapag ang kaluluwa ng isang tao ay nawasak, sila ay muling magkakatawang tao sa ibang buhay. Ang Diablo ay nagsasaad na si Nathan ay isang isinumpang kaluluwa na hindi nilalayong muling magkatawang tao. Nangangahulugan ito na siya ay ipanganak bilang isang antichrist na gagawa ng kasamaan sa lupa. Samantala, sa lupa, makikita natin muli si Nathan na muling isinilang. Pagkatapos ay pinutol ng Diablo ang ulo ni Billy bilang parusa ngunit tinitiyak sa kanya na tutubo ito bukas. Hinihiling niya na ayusin ang sitwasyon at ibalik ang kaluluwa ni Nathan sa impyerno. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita natin si Billy na lumitaw sa silid ng bagong silang na sanggol upang wakasan ang kanyang buhay. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.